So, hi guys, akala ko talaga ay merong boses yung aking nire-record kanina para sa kasama palad. Hindi ko alam, wala tayong voice, ate ko. Okay, so ngayon, voice over ko na lang at babasahin natin dito ang mga gagawin natin ay step by step sa paggamit ng SAMP sa pag-create ng MySQL database. Ayan. So, step 1 is, yan, i-open natin ang SAMP. Yan. Then, step 2 is starting SAMP. Then, next is accessing admin. Ayan, dahil na-open na natin siya, ayan, papakita natin dyan. Yan na po. Then, next is magke-create tayo ng database natin. Ayan, pasensya na po sa boses ko doon. Hindi nagmamatch yung sinasabi ko sa mouth doon sa video. Kasi nga ako, hindi po, or walang voice yung aking na-record. Ayan. So, magke-create po ko dyan ng aking database. Lagay na lang natin is yung name ko. Ay, mali pala. Practice _ activity. Ayan. Then, create. Then, next natin is magkikreate tayo ng table. Ayan. Sa pag-create ng table, pwede natin ilagay yung mga kung anong nais natin na ilagay. Ayan. Ngayon ko lang nakita, may susundan pala doon sa pag-create ng table. Pero hindi ko nasundan kasi gumawa ako ng sariling akin. Ayan. I thought kasi susundan ko na lang yung mga step by step. Nagagawa ako ng sarili akin. Meron pala doon. Ayan. Structure. Ayan. Walang ako ng table name. Then, click create. Ayan. Tapos, under ng table name ko is gagawa na ako ng mga data. Ayan. ID. Gawin natin siyang primary key. Then, F name, so for first name, then from bar chart, the length of 255, then next is last name, naka bar chart siya ulit, then yung length niya, value is 255, then age, na syempre naka-int, then click na natin yung button na sa baba ng create. Ayan, so nakagawa na tayo ng ating mga gawin. At pag click natin yung database ko is wala pang laman yung mga data table. Ayan, papansin nyo wala pang laman. So ngayon, para malagyan natin, pupunta tayo ng insert. Then itatype natin yung mga value. 1, then yung first name is Ives Pichi, then next is Guzma. Yan, then inserted na yan, kaya tignan natin siya sa structure. Ay, browse pala, sorry. Yan. Makita natin is meron na siyang laman. So, yun lamang kung paano natin gagamitin or paano gamitin ng SAMP to create database.
Meron din yung retrieve data, ganyan. Kung gusto mong i-share yung database na yung ginawa, meron yung exporting SQL file, then export, ayan. Ayan. Kita natin dyan.